Na-withdraw pong inyong pera sa passbook or sa online? Online Sa po. online, may tumatawag, taga-bangko. Opo. Anong intro niya? Ang opening po niya, mayroon daw po akong darating na card. Yung card ko, kunin ko sa may BDO sa may Sampaguita Street. Anong binigay mo sa kanyang impormasyon? Siyempre, online lang. So may mga tinawag siya, passbook mo ba? Or one time? Or passcode? Binigay mo? Yung OTP po kasi sa cellphone ko, mahigit na 3 days na yun. Ang pagkakaalam ko po, pag OTP, 5 minutes lang. Ngayon, nung October 23, nagtanong ako, meron ba akong Sampaguita Street dito sa Cabanatuan? Bakit po? May tumawag kasi sa akin taga-main na BDO. Sabi niya, may card daw akong darating. Naku ma'am, na-scam kayo. Kanila agad sa akin. Doon pa lang, hudyat na yun. Dapat gumawa na sila ng paraan kasi doon pa lang, ma'am, na-scam kayo. Di, alam na nila. Di, dapat gumawa na sila ng hakbang to protect you. Magkano nawala sa inyo? 1.8. 1.8 billion Mahigit. pesos. Kayo naman, magkano nawala? 1.425. Paano nagkaroon ng withdrawal? May tumawag din po sa akin regarding doon sa Ano offer sinabi? Ano sinabi sa inyo? galing sa main branch ng Okay. bank. Sa main branch din? Pakilala at kilala na yung aking personal Mga personal details. yes, details, but eventually humingi rin siya ng OTP. OTP. Okay. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Alam nyo, iba't ibang klaseng sumbong, lalo-lalo na kapag medyo nawalan ka ng milyong-milyong piso, either online or sa passbook ang paggagamit. May batas ng pinasadyan sa pamamagitan ng ating sa ibaba, nag-umpisa ang tuwang natin si Congressman Erwin Tieng. Chairman po siya ng House Committee on Bank and Financial Intermediaries na pinagmalaki na ng Pangulo natin the last SONA, yung AFASA Law. Kaya lang may mga bangko rito na sa halip habulin yung sinasabing hot pursuit within certain period of time, mahahabol ang bangko. Medyo dito sa parting ito, tingnan muna natin. Pero dito sa inyo, ang inyong ikaw na, ma'am, sa inyo po, na-withdraw pong inyong pera sa passbook or sa online? Online Sa po. online, may tumawag lagi sa inyo. May tumatawag, taga-bangko. Opo. Pagkatapos, anong opening niya, anong intro niya? Ang opening po niya, taga-main daw po siya ng BDO. Okay, tapos ano daw ang gusto niya mangyari? Mayroon daw po akong darating na card. Tapos binigay mo mga information sa kanya. Or meron siyang sinasabi sa iyo na dapat mong gawin para dumating yung card mo. Ang Okay. sabi po lang niya sa akin, yung card ko kunin ko sa may BDO sa may Sampaguita Street. Kaya lang, anong kapalit daw para makuha mo? May ginawa bang May verification? ginawa bang verification? So, Wala naman, anong sabi- binigay mo sa kanyang impormasyon? Siyempre, online lang. So may mga tinawag siya, passbook mo ba? Or one time? Or may OTP. OTP? Passcode? Binigay mo? Yung OTP po kasi sa cellphone ko, 3 days, mahigit na 3 days na yon. Ang pagkakaalam ko po, pag OTP, 5 minutes lang ang limit. So may binigay ka ba ng impormasyon sa kanya na parang kasi sinabi niya taga-BDO siya, may darating na card mo, dapat kunin mo. Ano pa yung mga Ang instructions? information nga pong binigay niya, papadala daw niya sa Cabanatuan sa may Sampaguita Street. Ngayon, nung October 23, nag-deposit ako ng cheque. Okay, check eh. Oo, nagtanong ako, meron ba akong Sampaguita Street dito sa Cabanatuan? Tapos, bakit po? May tumawag kasi sa akin taga-main na BDO daw, Manila. Ngayon, sabi niya, may card daw akong darating. Naku ma'am, na-scam kayo. Kanila agad sa akin. Nung sinabing na-scam kayo sa bangko mismo ng sa Cabanatuan, tama? Tama po. Anong ginawa nila? Parang kasi nalaman nila na-scam ka na. So meron kasi sa AFASA Law, meron yung... Pinagawa po ako nila ng letter. Okay, letter. Anong klaseng letter yun? Yung parang sinasabi na nawalan ako, gano'n. Na Okay, hindi so ko- kapag letter na yan, doon pa lang hudyat na yun, dapat gumawa na sila ng paraan kasi nakikinig sa atin yung ating chairman ng House Committee on Financial Intermediaries, may pamamaraan, sistema, kasi doon pa lang, ma'am, na-scam kayo. Di, alam na nila. Di, dapat gumawa na sila ng hakbang to protect you. Okay, yun Kaya magkano nawala sa inyo? 4 na account po kasi. So, 4 na account na simot. Lahat po. Lahat, magkano lahat? 4 na account na simot, magkano? 1.8. 1.8 billion Mahigit. pesos. So, nung malaman nila yung 1.8 billion pesos, anong ginawa nila? Sa loob ng, pinagagawa ka ng letter, gumawa ka ng letter. Opo. Ilang araw bago nagawa mo yung Tapos, letter? isang araw po, kinabukasan, bumalik ulit Bumalik ako. ka na. Okay, so binigay mo yung letter. Opo. So, doon sa 4 na account na yun, Ay, hindi po. Basta ang Basta- pinagawa nila ako ng salaysay. salaysay. Pagkatapos ng paggawa ng Tapos nung salaysay, maibigay ko yung letter, pinapirma ako sa fraud, yung fraud. fraud, okay, something to do with fraud. Gagawa na sila ng investigasyon. Sabi Okay. nila, pagkatapos ng perma, sila na bahala. Kailan nangyari yun? October 23, nung natuklasan ko, October 24, nung bumalik ako October sa kanila. 23, October 24. Kayo naman, magkano
1.425. So, paano pong ginawa sa inyo sa passbook lang? Passbook lang po. Ano pong nangyari dun sa passbook? May tumawag din na Okay. sa akin dahil ng passbook. So, debit memos naman siya. Okay, so anong ginawa niyo sa passbook? Binigay niyo? Wala po. Wala akong binigay. Binigay niyo lang passbook niyo? Hindi po. So, inalam niyo yung passbook niyo, tapos paano nagkaroon ng withdrawal? May tumawag din po sa akin regarding doon sa Ano offer sinabi, ano ng- sinabi sa inyo? galing sa main branch ng Okay. bank. Sa main branch din? Pakilala at kilala na yung aking personal Mga personal details. yes, Oo. details, but eventually humingi rin siya ng pabibigyan ako ng credit card. Credit card? Yes, after 1 week matatanggap ko to validate that na credit card. Bigay mo yung Bibigyan impormasyon mo sa kanya? OTP. OTP. Okay, okay. So, sinabi mo agad sa bangko na may nag-withdraw. Kailan mo nalaman na withdraw yung pera mo ng 1.4 million? Nalaman ko na lang after nung 1 week. Na, 1 week. Mhm. Yeah. So ngayon, sinasabi ko, pag nagreklamo ka ba sa bangko? Nagreklamo ako ng dispute. Okay. Nung magreklamo ka, nag-imbestiga sila. Nag-imbestiga sila. So, nag-fill up kayo ng form? Yes, sir. Anong klaseng form yun, sir? Okay. Dispute form. Okay, dispute Dispute form. lang. Okay, Okay. sige. Sa linyang telepono, Chairman ng House Committee on Banks and Financial Intermediaries, si Congressman Erwin Tiang. Okay, Congressman Erwin Tiang, good morning po sa inyo, Congressman. Good morning, Sir Ben and Okay. Carl. Okay. Yeah, magandang umaga, sir. Nanonood, nakikinig ng Bita. Good morning po sa inyo lahat. Narinig niyo ba dito, Congressman? Ako, after na lang ako rito, siguro parang yung hindi kumikilos yung bangko, pinapifill up lang ng form about the dispute form. Ngayon, Congressman, di ba merong sa AFASA law natin, meron tayong sinasabing hot pursuit na dapat gawin ng bangko that a certain period of time, takdang panahon, na kung sino man ang nag-withdraw na yon, magagawa ng paraan, di ba, Congressman, sa hot pursuit? Opo. So unang-una sa lahat, Sir Ben, gusto ko lang din na magpasalamat sa inyo kasi sa totoo lang, yung salita ninyong hot pursuit na dati nyo pang binabanggit, yan po yung ginamit din na salita sa ating BSP Circular number 1213. Ito po yung circular na nilabas nila para sa ating implementing rules and regulations ng AFASA law natin. At tama po kayo, dapat pag nag-complain po ang ating depositor, immediately i-hold nila yung account. Hindi nila pwede sabihin yung recipient account kung sino yun because of bank secrecy. Dapat i-hold nila yun. At meron din powers ang bangko na i-extend yung holding period na yon until such time na kasi the fact that sinasabi nila na hindi nila hinold ibig sabihin hindi na sila kaagad sumunod sa batas. Okay, okay. Congressman, siguro ganito, itong dalawa para siguro minsan-minsan, paminsan-minsan lang, kaya lang nakakalusot pa rin. Would it be possible na kung may time pa po kayo, alam ko busy po kayo, na maybe madala sa inyo para maimbestigahan nyo na rin kung ano po yung oversight na gagawin po ninyo, oversight na nakita ninyo, pagdating doon sa implementation, execution ng sinasabing mismong law of a FASA or FASA law, na parang ang pagkukulang atay nasa bangko, wala po sa inyo. So oversight lang po siguro with your calling, with your assistance dito sa dalawa. Ano pong nakikita niyo posibilidad na magagawa po at mabalik at panagutin po yung bangko or ang bangko makikipag-settle sa kanila? Siguro naman may mga insurance yan kapag medyo napatunayan may kapabayaan yung bangko, negligence on the part of the bank. And I'm not accusing anyone, para lang maprotektahan po yung mga depositor. Kaya may AFASA law po tayo, Congressman Erwin Tiang. Tama kayo, Sir Ben. So, immediately, siguro by next week or the following week, hihingi na kami ng schedule sa ating Kongreso. At ako po ay magfa-file na ng resolution tungkol sa kaso nila at at the same time para matingnan yung proper implementation ng ating AFASA law. As you may know, lumabas ang ating implementing rules and regulations ng 2025 ng June at mag-iisang taon na siya next month. Okay. So, kailangan rin naman talaga natin ma-review kung talagang properly nai-implement ng mga bangko ang ating batas na ginawa. At of course, yung implementing rules regulation na ginawa ng BSP ay kung talagang nasusunod ng mga bangko. Okay. So kung kung okay lang po kay Ma'am at kay Sir na maimbitahan din namin next week at kapag meeting po sa akin at after noon gagamitin natin po yung case nila para po sa ating magiging hearing regarding sa implementation ng AFASA law natin po. Ang gagawin po namin, Congressman Erwin Tiang, meron po kaming NGO, IBMI NGO, Pabitag Mo Incorporated NGO.
Siya po yung also parang dito sa parting to, tututukan lang dito kasi parang lalabas, magkakaroon ho kayo ng hearing. It's more like an oversight also. Meron na po tayo dito yung complaint at makakatulong po malaki para sa inyo yan. At para dito po sa dalawa, ano pong mababahagi niyo po sa kay Nilo at kay Adelina, naka-live sa studio po natin, para medyo maibsan ang kanilang sama na loob. At somehow may nakikinig at merong kongresista dyan, at chairman po kayo, na pinakikinggan, pinuunawa, nauunawa, at aaksyonan ang kanilang problema. It's a comforting na manggagaling po sa inyo na kayo po, Congressman, ay tutulong sa kanila. Take it away, Congressman. Opo. Ma'am sir, huwag kayo mag-alala. Hindi po to yung unang kaso na dinala po ni Sir Ben sa amin. At sa tulong po ng BITAG at ng opisina po natin, marami na po kaming na-recover na pondo. At because syempre pumirma sila ng non-disclosure agreement, hindi rin namin talaga malaman kung magkano ba yung nakuha nila, kung 100% ba o ano. Pero most of the cases na dinala po sa amin, halos lahat na i-resolve natin po. Alright. Tulong po of course na atin ni Sir Ben ng BITAG. So yung sa kaso ninyo po, huwag kayong mag-alala at di namin kayo papabayaan. At alam naman namin, napakahirap ng inipon nyo na yan. Hindi lang po, gusto ko lang po sabihin sa inyo, hindi po kayo nag-iisa na may gantong klaseng problema. At yung mga may problema na ganto na last year na dinala po sa atin ay naresolve natin po. Okay. With that, Congressman Erwin Cheng, asahan niyo po yung aming IBMI NGO. Sasamahan po to. At i-cover din po ng aming BITAG, yung investigative team, para medyo keep updated yung mga tao. Salamat po sa inyo, Congressman Erwin Cheng. Ang laki pong tulong po ninyo rito. Salamat, Carl, at sa lahat po ng Thank you, sir. nanonood ng BITAG. Salamat po. Mabuhay po kayo. Ganito, ma'am. Huwag po kayo mag-alala. Narinig niyo po kay Congressman Erwin Cheng. Hindi na po bago sa amin yan. Dito po nag-umpisa lahat ng mga bagay na ginawa namin. Tulad ng sinabi niya, na-resolve ba? Nakipag-settle ang bangko. Okay? Kung mapapatunayan nila na talaga nagpabaya, sigurado nagpabaya siya. Kaya nga kanina ang tanong ko, yung takdang panahon, anong unang ginawa nila? Pwede lang ma-freeze yung account na yun eh. Kung sakaling di lang sinunod yung mga patakaran at pamantayan ng sinasabing AFASA, na kapag ganun, mabilisan, may takdang, pagkaalam ko, maybe I'm wrong, i-refresh kong mind ko kasi binasa ko yan. Mukhang mayroon 26 at 24 working days ata na po pwedeng habulin. Habulin. Kung sino yung kumuha. Kung yan ay sindikato, abay, teka muna. Magagawa na ng paraan. Ayaw ko magsalita kasi wala po sa amin. Okay? Pero hindi na nag-iisa yan. Nakita mo, Carl, dito? Yes. So, kung nakikinig po kayo at nanonood po kayo sa amin, dito po sa Pambansang Sumbungan, nakikipag-ugnayan po kami sa mga mambabatas po, no? Hindi lang po sa Senado, sa Kongreso, at mayroon po kami mga sinusulong, mga takdang batas na hindi po nakikita, pero dito pagdating sa Pambansang Sumbungan, nakikita po namin yan. Marami na po, isa po yung AFASA. At meron pa po kaming tinitingnan, susunod, itong BUB na to, bottom-up budgeting, na talagang yan ang dahilan kung bakit maraming kurakot, nakakapagnakaw pagdating sa pondo ng bayan dahil alam nyo bakit? Wala kasing partisipasyon yung taong bayan. Pag ang taong bayan gising at nakikita, mahihirapan yung mga kurakot na magnakaw. At yun naman mga dorobo, kung sakaling kakalusot sila, ang bangko ang magbabayad sa inyo. Gets mo, Carl? Yes. So, napapansin mo, siguro bigyan na po namin kayo ng advice. Kapag nakatanggap po kayo ng tawag sa telepono, kunyari, sasabihin, ako sa ganitong bangko, bibigyan ko namin ng card, ganito, ganyan, mag-ingat na po kayo. Pag hiningi na po ng mga bagay-bagay na mga impormasyon, nag-uumpisa na po yung modus. Huwag niyo po silang pansinin, sabihin niyo na lang, pag may inaalok, bumisita na lang sa inyong mga bangko. Huwag patulan. Huwag magbigay ng anumang impormasyon. Kasi pag may tumawag sa inyo at nagpapakilala, hindi po ganyan ang operasyon ng bangko. Dadating po sa inyo either sulat or mail, but then meron po laging pamamaraan para malaman kung totoo o modus. Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Lagi po dito sa nag-iisang Pambansang Sumbungan, nasa amin pong babala. Hindi po kami magsasawang magbigay ng babala. Patuloy po namin ibigay ang babala, parang siram plaka. Nasa sa inyo na po ang pag-iingat.